Magtiwala tayo sa papasensya ng Diyos. Ako po si Father Eric Arada mula sa Archdiocese ng Lipa at Coraparco ng Santa Clara. Dito sa Barangay Santa Clara, lungsod ng Santo Tomas. Ngayon po ay nasa gitnang linggo ng Kwaresma. Magandang araw sa ating mga faith friends at sa ating kalakbay sa ating buhay pananampalataya at patuloy ang pagninilay at paglaganap ng salita ng Diyos. Ang buhay na tayo meron laging dumarating trahedya at pagsubok gaya ng pandemic. Noong nagdaan mga taon na apektado ang buong mundo, meron din mga aksidente sa kalsada at tigma sa iba't ibang mga bansa. Ang iba naisisi ng Diyos kung bakit niyang pinabayaan na mangyari ang mga yan. O kaya walang pakialam ng Diyos sa nagaganap sa atin. Gaya sa ating gospel ngayon, meron mga Galileyong pinapatay ni Pilato at yun mga nabaksakan ng Torre Siloé. Sila ba ang dapat sisihin dahil makasalanan sila? Madaling maghusga at ituro kung sino ang may kasalanan. Dapat mag-ingat tayo dahil ang kasamaan ang umuusik sa atin at nawawala tayo sa tamang katuwiran. Madalas ang Diyos ang may kasalanan. Ayaw ng Diyos ng kaguluhan at karasan na maganap pagkus handa siya pang maghirap para sa atin. Malino si Pilato nagpapatay sa mga Galileo. Hindi mapaghiganti ang Diyos at ang kasamaan na hindi galing sa Kanya. Mula sa Salmo 103, hindi niya tayo pinurusan ayon sa ating mga kasalanan. Hindi niya tayo ginagantihan batay sa ating pagkukulang, kundi sa awa ng Diyos. At ito ang Kanyang pamamaraan. Imbis na sisihin ng Diyos, tingnan natin ang ating sarili. Ang kasalanan ang nagdadalang kamatayan, ang ating makasarili at maling pagpili kaya na lumabas ang kasamaan. Gaya yan ang mensahe ng Kwaresma. Yan ang sabi ni Jesus. Kung hindi tayo magbabalik loob, lahat tayo'y maglalaho. Kung maghahari ang pag-ibig at awa ng Diyos, walang kapangyarihan ang kasamaan. Pero ang mahirap ang magbagong paulit-ulit ang kasalanan. Lumalala pa. Madalas sasabihin natin na wala ng pag-asa para magbago. Dapat italaga ang sarili, gumawa ng kabutihan at hindi magsasawang mag-ari ang pag-ibig ng Diyos. Gayang talinghaga ng puno ng igos, nakita natin ang pasensya at awa ng Diyos. Lagi niya tayo binibigyan ng maraming pagkakataon na makapagbalik loob sa Kanya. Tawag natin sa Diyos ay ang Diyos sa second or more chance o daming oportunidad. Lagi yan ang Kanyang awa. Hindi sumusuko ang pag-ibig ng Diyos sa atin at hindi nagsasawa. Sabi ni Pope Francis, naniniwala sa atin ng Diyos, nagtitiwala siya sa atin at sinasama niya tayo na may pasensya dahil nasa atin ang Kanyang pasensya. Lagi natin tandaan na ang paghihirap at kasamaan ay hindi parusa ng Diyos. Ginagamit ni Jesus ang trahedya na talagang nangyayari ito sa ating buhay. Ang tunay at hindi bunga ng kasalanan. Nasa tayo manatili lagi sa ugnayan sa Diyos, magsisi at magbunga sa ating buhay. Let us pray. Lord, I want to thank you for being so patient with me. I feel messed up so often, yet you are faithful to forgive and love me. I come to you today seeking your help in developing more patience in my life. I know there's nothing that can separate me from your love. Amen.